Kasado na para sa November 8 ang labanan ng undefeated knockout artist and current WBC interim super welterweight champion Vergil Ortiz Jr. kontra sa 154-pound top contender na si Erickson the Hammer Lubin. Si Ortiz ay kasalukuyang may record na 23 wins and defeated 21 victories by knockout. Ay dedepensahan ang kanyang hawak na interim belt kontra Erickson Lubin na may current record 27 wins, 2 losses with 19 victories by KOs. Ang naturang laban ay gaganapin sa mismong baluarte ni Ortiz. Ito ay sa Dickies Arena, Fort Worth, Texas, USA. Isang malaking pagsubok ito para kay Lubin na taga-Florida dahil bukod sa isang undefeated knockout artist, ito si Ortiz, isang malaking hamon din para sa kanya ang hostile crowd sa Texas at hawak ito ng Golden Boy Promotions na kung saan under si Ortiz while si Lubin ay under ng PBC Promotion and Probox TV. So sa madaling salita, si Ortiz ang A-side at siya obviously ang llamado sa laban na ito. Lubin is fighting in an enemy territory. Mataas ang ranking ni Erickson Lubin sa tatlong sanctioning bodies sa IBF, sa WBC at WBO. Kasalukuyang nasa number 1 si Lubin sa IBF, number 10 sa WBC, habang number 3 naman sa WBO. Naipanalo ni Lubin ang kanyang huling tatlong laban simula nung natalo siya kontra Sebastian Fundora by a 9th round TKO back in 2022. Pero nung bumalik si Lubin, tinalo ni Lubin sina Luis Arias at Jesus Ramos Jr. in 2023. Hindi nakaroon ng laban si Lubin noong nakaraang taon, pero bumalik siya sa pagboboxing last May of 2025 at pinulbos niya ang super welterweight contender na si Andreal Holmes Jr. by a TKO in 11 rounds. Ang labanan na yun ay isang title eliminator or the IBF title. Pero si Lubin ay lalaban kontra Ortiz Jr. for the WBC interim title. So I think alam natin na dapat talaga yung laban ni Andreal Holmes at ni Lubin ay para sa IBF title na kasalukuyang hinahawak ng IBF champion na si Bakram Murtasalyev. Pero maraming nagulat kung bakit pinili ni Lubin itong si Ortiz samantala isang interim title lamang ang hinahawak ni Vergil Ortiz Jr. So sinabi din ni Erickson Lubin sa interview na mas pinili niya daw itong si Ortiz kaysa sa champion, sa IBF champion na si Murtasalyev dahil mas sikat itong si Vergil Ortiz. So kahit sabihin natin na interim lang yung belt ni Ortiz Jr., mas pinili niya kasi mas malaki yung pera, mas malaki yung bayad dun kay Ortiz. Well, may punto din naman ang sinabi ni Erickson Lubin dahil totoo naman na mas malaki yung pangalan ni Vergil Ortiz Jr. compared to Murtasalyev at saka syempre mas malaki yung offer ng bayad. Pero iba pa rin yung magiging world champion ka kasi kung mananalo si Lubin, ano lang yun interim belt lang yun. So it is not recognized as a major world title. So marami din na nagsasabi na parang natakot ata ito si Lubin kay Murtasalyev dahil killer din itong Russian na si Murtasalyev. Nakita natin ginawa ni Murtasalyev kaya Team Zoo back in October last year, na knockout niya o na TKO niya o pinasuko niya yung corner ni Team Zoo. So since that fight until now, wala pa ring laban si Murtasalyev. Kahit isa siyang kampiyon, parang lahat ata ng mga contender sa kanyang division ay umiiwas sa kanya. Parang wala atang gustong lumaban dito. So kahit siya na ngayong may hawak ng belt, na nakakapagtaka lang kung bakit
Walang gustong mag-challenge dito kay Murtasalyev. Biruin nyo, number 1 contender si Lubin sa IPF, pero pinili niya pa yung interim belt sa ibang sanctioning body sa WBC kaya Mr. Virgil Ortiz Jr. So I think medyo takot ata talaga ito si Lubin kaya Murtasalyev. Na-maintain ni Ortiz ang kanyang malinis na kartada. So isa siyang dating welterweight contender, pero since 2024 ay kumakampanya na siya sa super welterweight division. 3 beses siyang lumaban noong nakaraang taon at tinalo niya by knockout sina Frederick Lawson at Thomas Dulorme na pareho by a first round stoppage. Lumaban din si Ortiz sa huling bahagi ng year 2024 at ito ay nung tinalo niya ang Ukrainian top contender na si Serhei Bohachuk by a majority decision. At ito lang last February 2025, tinalo ni Ortiz ang former WBA super welterweight champion na si Israel Madrimov ng Uzbekistan. Sa kanilang respective interviews, parehong sinabi ni Ortiz at Lubin na pareho silang determinado na manalo at makipagbagbakan sa harap ng libo-libong boxing fans. According to Virgil Ortiz, and I quote, "I'm always happy to be part of the fights that fans want to see. See you guys November 8. Habang ito naman ang sinabi ni Erickson Lubin, and I quote, "I want to thank Golden Boy, PBC, and Probox for making this happen. I think the fans are in for a treat. This is the moment I've been waiting for. This fight is about redemption. I am back for everything." So this is another great fight in the super welterweight division. Sino kayang mananalo? Will it be Virgil Ortiz? Ma-maintain kaya niya ang kanyang undefeated record at ang kanyang belt na interim belt? Will he able to keep the belt? Or there will be an upset victory for Erickson the Hammer Lubin? Abangan natin yan sa darating na November 8. Okay, thanks for watching, boxing fans.